Hi guys! Bagong video na naman po ang aking hatid para sa inyong lahat. And today's episode is pupunta nga tayo sa Vera Beauty Care Salon. But before anything else, let me introduce to you myself. Yes, ako lang naman si Manang Marie na OFW dito sa Qatar. Dumating ako dito sa Qatar is fresh na parang dama di noche na bulaklak. Pero ngayon malapit na tayo mag for good is totally expired na rin. Dahil kakaiba ang tindi ng init dito sa Middle East kaya kailangan natin i-take good care ang ating pagmumukha. At dahil malapit na rin tayong mag-golden girl, hayan, tumubo na rin ang mga fine lines, mga pigmentation, dark spots, freckles, melasma, at marami pang iba. Salamat na lang din talaga at dahil may sponsor tayo. Ako ka pala pupunta sa Vera Beauty Care Salon is dapat magpa-appointment ka. Ang appointment time ko is 6:30 PM pero yun nga lang dahil sa sobrang traffic, hayan, dumating kami dyan mga 7:30 na rin ni Jeremy. We are here now at Bin Mahmud area pero malayo pa kami sa mismong beauty clinic. Dahil nga guys, mahirap talaga kumuha ng available na parking space. Forward, heto nga at nakarating na kami ni Jeremy. Kung napapansin nyo, si Jeremy lang talaga ang nakakaalam dito. Paano naman kasi siya yung naunang nagpa-beauty salon. Ginagawa niya sa mukha niya ay mga pitted scars niya. Pero ngayon, chita nyo naman guys, napaka-handsome na ang Jay. So yummy! Pero wag ka, napaka-pricey, pero kailangan mo talagang gumawa or gumanda. Titiis ka, paano ba naman kasi ang daming ginawa sa pagmumukha niya. Andyan ang meso, ang microneedling, ang chemical peel, at marami pang iba. Tapos na siya, now it's my turn naman na magpapa-mesotherapy. Gawa nga nitong tinubuhan ako ng melasma. Nandito na nga tayo sa Vera Beauty Care Salon. Dati located sila sa Mansura Iyata, ngayon nalipat nila sa Bin Mahmud. So, pagpasok pa lang namin, heto nga at may nakita kaming mga customers na nag-aantay din na matawag nila. Habang hindi pa tinatawag ng teacher, yes ma'am present, ang pangalan ko is, flex ko lang muna guys ang aking pagmumukha. Kung mapapansin nyo is dami mga dark spots, pigmentations at melasma na rin. Pero big thank you sa mga nagtatanong kung how old I am na daw. Pero kung sinasabi ko ang totoo, I'm a liar daw. Ano ba yan? Ayaw nyo ng katotohanan. Gusto nyo magsinungaling na lang ako guys. And while waiting, dapat nyo talaga i-scan ang QR code na yan. So pagka-scan nyo yan guys, dami yung mga fill upan dyan, yung mga personal info nyo, mga allergy, bla bla bla. At yan ang talaga ang pinaka-hate na hate ko. Forward na rin guys, hindi ko na na-videohan nung nasa loob ako ng isang dermatologist. Sinicheck yung pagmumukha ko. So hayan, nakabayad na rin tayo at binigay na rin nila yung ayan, pangsapin sa sapatos or paa mo bago ka pumasok at ihiga doon sa loob. Ako dyan, sinabi ko sa attendant na pakipalitan din naman yung hinigaan ng last na customer. This is it, pansit na guys. Heto na, medyo kinakabahan na rin ako guys. So bago pala gawan sa'yo ng kung anong mga i-apply dyan sa pagmumukha mo, dapat pala i-picture din nila yung sa harap and side by side. Oo, kinakalmahan ko lang sarili ko dyan kasi iniisip ko yung mga itutusok sa akin. First procedure, heto na at nilagyan na ng ate ng ano ba yan, disinfectant ba? Pura na lang, Clorox na lang ilagay nyo sa mukha ko para matanggal lahat mga bakterya ba. Katapos nun, ayan, pinunasan na yan ni ate. Tapos ilagay niya yung nabing cream dyan. So, yung puti na yan is nabing cream talaga. Nung una sabi niya, nabing cream. Hindi pa kami pagkaintindihan talaga ni ate. Sabi ko nga sa kanya, ate, damihan mo ang paglagay para hindi ko maramdaman yung sakit. Kaya sabi niya, no, this one is too much daw. It's okay na daw, mararamdaman ko. Pero tignan natin kung tatalabayan talaga o hindi. No numbing. My skin, no numbing. No numbing. No They numbing. boost whiting. Numbing, no whiting. Oh, but Yeah. but it's pain or not? No pain. No pain, ha? Sure? No numbing pain. But it's very good. Bad and very pain. Ginagalaw-galaw ko pa dyan ang pagmumukha ko guys kasi feeling ko wala naman yata nangyari. Hindi naman yata tumalab ang nabing cream na nilagay ni ate. Unlike nung nagpagawa ako ng lip blush at saka ano ba yan sa kilay ko. Pag nilagay ng nabing cream, talagang mararamdaman mo na kahit kurutin mo is wala kang mararamdaman. Sabi ko sa sarili ko parang masamang pangitain na to guys. Pwede na natin tumakbo pero hindi pwede kasi kabayad na tayo. This is it, pansit na. Hindi na talaga ako nagkamali. Bawat tusok ni ate, grabe, napakasakit. Alam mo ba yun? Kasi paano naman yung needle niya is napakanipis. Tapos tinutusok lang talaga sa thin layer ng skin natin. Ewan ko kung epidermis ba yun. Correct me if I'm wrong. Basta ang sakit siya niyan. Ganyan palaga ang mesotherapy guys. Hoof! Papansin nyo, dumugo pa nga yan. Kaya sabi ko kay ate na, tinusok niya talaga yung parang pinasok niya talaga yung karayom ng bongga. Ano yung parang may galit, ganun.
So, nung steps na yon ay heto nga at nilagyan na ng face mask ni ate, sabay nung isang cream. Ewan ko kung suting cream dyan. Tapos may nilagay siya dyan na may pink na light. Hindi ko yan nakuhanan ng video guys. At dahil na busy si ate sa Vietnamese, sinutusan niya yung kasama niya para siya na lang magtanggal ng mga anik-anik na nilagay niya sa mukha ko. Nung una, hindi ako nagsalita dyan kasi nga kung mapapansin nyo, hindi nag-gloves yung assistant niya. Pero nung pangalawa, nagalawin niya mukha ko. Hayan, nagsabi na nga ako sa kanya na, oh, bakit hindi ka naglagay ng gloves? Kaya nag-explain siya sa akin, nagsasabi siya ng sorry. Pero sabi ko, huwag kang magsinungaling kasi nabidyohan kita. Kaya yan, mihingi talaga siya ng dispensa. So after the procedures guys, kung mapapansin nyo, ang pagmumukha ko, parang kinagat ako ng libo-libong mga bubuyog. So ayan na guys, maraming salamat sa pagsama sa amin dito. Hanggang sa susunod na video. Bye!